Okay, hi everyone. Welcome to the Nurse Talk. Welcome to the Nurse Talk podcast. I'm your host, Nurse Daniel, and on this episode we have Nurse Omar Christian. He is from Singapore to Connecticut. Hello, Omar. Kumusta? Hello guys, first time kong mag-guest sa isang vlog na katulad dito kay Sir Daniel, nurse photographer. Hi sa inyong lahat and I'm excited for this podcast. Okay, and Omar, thank you. Thank you sa pagbigay ng oras dito sa episode natin. And before we start, can you share with us your YouTube channel? Because, yeah, I found you on YouTube and your other socials in case lang may question sila sa'yo. So guys, I'm a new vlogger pero ano lang parang side hustle lang. My channel is at Omar Christian. If you wanna watch my videos and if you're interested about nursing videos, my experiences, please subscribe and check my channel. Okay, yep. Ililink natin yung channel ni Omar sa description box down below. Okay. So, kamusta ang weather dyan sa Connecticut, Omar? Ngayon, it's rainy and so maginaw, nasa 69 degree Fahrenheit yung ano namin dito, weather. But it's summer. Kasi yung fall dito, mag-start pa ng September. Yeah. So, 69. Dito, 69. lagi kami nasa 100 sa Arizona. Ang init. Oh, yeah. Kaso pa iba-iba. Minsan, ang mainit dito, 80. 80 degree 80. Fahrenheit na yung mainit. Yeah. Okay. Malamig na sa amin yun. Winter na dito yun. Okay. Omar, can you share with us your story as a nurse? Ikaw ba yung pumili ng pagiging nurse? Kasi usually, di ba, parang sa culture natin, usually parang pag yung mommy mo, nurse, parang yung mga anak, nagiging nurse din, di ba? So, ikaw, ano story mo? Way back in high school kasi, nasa, parang in demand talaga yung nursing that time, right? During my high school, sabi nila, yung mga doktor, nagne-nurse, and then parang isa na yun sa naging cue ko na, gusto ko rin mag-nurse para makapunta rin sa US. And then, when I was a kid, gusto ko talagang maging doktor. Kaya sabi ko, ito na yung time na pwede ka rin naman mag-doktor kung nurse ka, di ba? As a pre-med. Pero hindi talaga kaya ng family ko kasi mahirap lang kami. So, sabi ko, sige, nurse na lang ako. Kasi same line din naman, medical work. And yun, sabi ko. And dun sa, di ba, during high school, meron tayong exams, yung for career, para kung Mhm. pipili ka ng career, ganyan. Lumabas Ah. din yung nursing sa akin doon. So, kaya ako Ah, nag-nursing. okay. Pero sa family mo, ikaw lang ang nurse? Ako lang ang nurse sa amin. Wow, okay. My father is a computer engineer and also my brother and my mother. Hindi naman siya nakatapos ng college pero she's in sales naman. Sa sales naman Mhm. siya. Yung sales gusto ko yan, eh, may pera diyan, eh, 'di ba? Yeah. Okay, so kailan ka nag-graduate ng nursing? 2017. 2017. Mm. And so yung nag-graduate ka ba ng nursing, nag-NCLEX ka na ba agad? Kasi alam ko nag-Singapore ka muna or parang dahil alam mo bang matagal yung process papunta sa US kaya ka nag-Singapore muna? Anong storya do'n? First off, nag-experience muna ako sa Pinas for around 4 years. 3 years in the operating room and then 1 year in the emergency department. And then that's the time na nagpunta ako ng Singapore. And Hmm. before I finish my college, hindi pa ako nag-NCLEX. Yun yung isa sa mga ma-advise ko sa mga gustong mag-US dyan. Mas maganda, mag-NCLEX na kayo after you pass the PNLE para makasave kayo ng time. Totoo 'no, isa rin Oo. yun sa sana na looking back ginawa ko rin Mm. sana.
no, na pinrocess ko agad kasi after 10 years na ako nag-process ng NCLEX ko at alam mo yun, ang dami ko na nakalimutan, kailangan ko pang balikan, dobleng trabaho lang siya. Kaya nga. Yun, maganda yun kung mapapanood niyo yung podcast na to, tapos feeling niyo yung track niyo papuntang US, mas maganda nga mag-NCLEX na kayo guys. Para hindi na Totoo. kayo, makasave kayo ng time. Yan. Mm. Totoo, totoo. So, so yung nag-Singapore ka, gaano ka naman katagal sa Singapore? Uh, 1 year and 8 months in Singapore. Yeah. Mhm. Because Mhm. my And contract in Singapore was 2 years, but you know, okay na yung US, so I have no choice but to leave. But I really enjoyed working in Singapore kasi ang ganda ng lugar, mhm. it's a big city. Tapos yung mga kasama ko doon, ang babait, yung mga Pinoy, Pinoy babait. Pati din. yung mga Malaysian, mga Singaporeans, they are very nice to work I with. see, I see. So doon ka na rin nag-process ng NCLEX mo, no? No, before I went to Singapore, my application with my agency is already running that time. So, isa rin yun sa sa naging motivation ko na mag-abroad muna kasi hindi naman natin alam yung kung gaano katagal talaga tayo maghihintay because of the retrogression, tapos marami pang process. And I guess parang pagka gusto ko na talaga mag-abroad kasi alam niyo naman yung salaries natin sa Philippines, medyo mababa. Then also yung overtime, yung pinakaayaw ko talaga yung OTY na Mhm. almost every day kang nag-overtime pero hindi binabayaran. Oo. Doon talaga ako na sabi ko ay kailangan ko na umalis. Kasi kung magtatagal pa ako, baka ma-burnout ako or baka syempre yung attitude mo as a nurse, 'di ba? Or yung behavior mo sa sarili mo na parang pag burnout ka na baka maging masungit ka. 'Di ba? Mga ganon, ano ba? Ka- Katulad ng mga senior ko So, sa mga Pilipinas. senior, yan. Baka, Y- so, yung ayoko nag-start mangyari ka, yun. yung nag-start ka as a nurse sa Pilipinas, magkano ang salary mo in peso? I started 18K per month. 18K. Uh, Government or or private? Private. Private. Mm. And for the span of 4 years, naging 25 siya. 1825, I see. Nag-i-increase naman Mm. siya per year, but still, hindi siya sasapat eh. Hindi talaga sapat yung kita. Mhm. Oo. Naalala ko yung nag-start ako sa Pilipinas, government hospital. 8,000 yon under Nursing Hills. Kaya ako umalis ng nursing nun kasi parang mas malaki pa yung allowance ko nung college ah. Bakit ganito? Kaya nga eh. Ganun. And, Tapos yung buong, hmm. yun nga. Sige, sige. Oh Continue. yan. Tapos, yung nangyaring COVID, nag-wedding photographer kasi ako. So, nag-wedding ako. Pero nangyaring COVID, nawala yung events. So, sinubukan kong bumalik sa nursing. Pero, during COVID to isang hospital, private hospital sa Mindanao Avenue, sa QC to, ang offer is 20 or 19,000. Parang, hindi makatarungan yun eh. Mm, Yun, Kaya nga. kaya ako naman nag-USRN ako na yung mga insurance sa BPO. Yun ang ginawa ko habang naghihintay naman. So staffing agency ka, paano mo nahanap or paano ka pumili na staffing agency? Ni-refer ba 'to ng friends mo or naghanap ka lang online? Paano yun? Kasi I remember that time we had a case in the OR. It's during that time I was assigned in eye surgeries. Hmm, And one of my colleague, her name is Tresha. Hi Tresha. She's hello. in, I think, I'm not sure kung nasan siya ngayon, pero nasa US na siya. Mhm. Nabanggit niya sa akin, oh sir, OT kasi ang initials kasi sa amin sa OR. For example, what's your full name? T, D, Daniel Talavera.
DT. So, Oh, oh, for DT. example, ganun ang tawagan namin. I'm OT, you're DT. Oh, Sir OT, may plan ka ba mag-US? Sabi niya sa akin. And then, sabi ko, hindi pinupurso ko UK that time. Sabi niya, ay, apply ka na dito sa Shearwater. And Mm. then, sa agency ko, ayun, sabi ko na guys. And then, sabi ko, ay, parang gusto ko UK kasi mas mabilis. Kasi nga, matagal ang US Ang alam ko, mga 3 years or more. Sabi ko, hindi muna. And then, nung nakita ko na siyang paalis na, that's the time na sabi ko, ay, parang gusto kong mag-US. So, yun, trinay ko. Pero hindi ko binigay yung pangalan niya as referrer dun Ah, sa agency ko. So, wala siya natanggap na compensation. Kasi pag nag-refer ka ah, sa agency, may compensation yan eh. So, dapat pala nilagay ko. Sorry, hindi ko nilagay. Yun. ay, alam mo small world kasi yung BPO ko is also Shearwater. Tama ba, Oh, Shearwater? yeah, Shearwater Health. Mm. Yun, oo. Yan. Sa kanila ako una nag-work ng BPO sa mga other sa insurance. Oh, Ayan. like mga utilization review, Yep, ganyan. exactly. Yeah, oo. Oo. So, gaano katagal yung timeline mo at nakapag-work ka pa sa Singapore? So, ganito kasi yung story niyan. When I approached 3 years in the OR, syempre, and nagpa-process na ako ng UK noon, I have no time offs talaga. Nag-leave lang ako ng 3 days and then I tried OET. Kung alam niyo yung OET, di ba? Mm. OET for UK yan eh. So, hindi ako nag-prepare, nanood lang ako ng YouTube. And then hindi ko na reach yung quota dun sa sa score. Kasi ang alam ko puro B dapat ang may isa akong C dun sa score. Mm. So, technically I have to repeat. So, nasayang yung 20K ko. 20K kasi yung bayad dun eh. So, that time, naging na rin sa akin. Then, paalis na si Tresha, nagpa-blowout siya sa OR, yan. Oh, kain kayo, alis na ako sa US, ganyan. So, yun, parang naging wake-up call sa akin yun. Eh, ano kaya, mag-apply din ako sa Shearwater. Yan. And then, syempre, sinearch ko lang sa Google kung Mhm. paano mag-apply. And then, nag-text sila sa akin and I'm up for interview. And luckily, I passed. Medyo mahirap din ang interview nila Medyo kasi technical ba? more on clinical. It's like what if you have a patient like this? What will we do? Mga ganon. Mga Ah, ganong question. Sabi ko, ba, mahirap pala. So, nung nakapasa ako, tuwan-tuwa ako kasi kala ko paalis na nga ako. Parang ganun yung feeling kasi pinapakuha ka na ng requirements, tapos sabi wala nga daw babayaran, lahat ng processing is covered. And kung titignan ko yung bank account ko, paycheck to paycheck talaga ako sa Pilipinas, guys. mm. Wala natitira sa parang pumapasok ka lang para mabubuhay, ganun. Ang Pumapasok. hirap. Kasi kung hindi ka magtatrabaho, hindi ka mabubuhay. Parang ganun yung scenario dati eh. Tapos, OTY na, yan. Tapos, hindi na ako rin ganun kasaya. Kahit na nakakatulong ka sa patients, syempre. Di ba? Mhm. Maganda kasi yung work natin eh. Parang pagpapasok ka, hindi ka lang papasok, pero may magagawa ka mabuti sa mga tao, di ba? Sa humankind. Pero noon, parang gusto ko na rin talagang umalis kasi parang ako naman, parang sarili ko naman yung iisipin ko. Kaya ako nag-abroad. Mm. So, let's say what year ka nag-apply sa Shearwater and then kailan ka naaprubahan sa interview? And wait, since nasa Singapore ka ba, pinrocess sa Pilipinas, bumalik ka pa sa Pilipinas, 'di ba, for the interview? Hindi na. Nalipat yung file mo sa Singapore na US Embassy na? Oo. Bali, ang nangyari Ah, noon, di ba, February 2021 ako nag-apply sa Shearwater. And then, nung natanggap na ako, syempre, ipaprocess na nila yung NCLEX mo, di ba?
Mm. My NCLEX that time, bago ko nakuha yung ATT ko is 8 months. 8 months ako naghintay. And then, Ah. na-schedule ako ng NCLEX 3 months pa after kasi gusto ko mag-review muna, ganyan. Mhm. And then, nung nakapasa na ako ng NCLEX, that's the time na nag-apply na ako sa Singapore. Kasi alam ko mahaba yung process. Ah, Mm-mm. okey. And Okey. pag nag-apply ka sa Singapore, most likely 6 months ka bago makaalis kasi magbo-board exam ka rin sa Singapore. Board Oo. exam, ganyan. And I also, bago ako lumipad ng Singapore, tinapos ko na yung English test. IELTS. Una, nag-IELTS ako. Sa speaking, 6.5. So, laglag. So, sabi na Shearwater, you wanna try PTE kasi PTE is already accepted in the US and nun, oh, yeah, let me try that. So, nakapasa naman sa PTE. Mhm. Okey, okey. And yung final ka ng ano, ng employer mo, was that regular processing or premium processing? I'm not sure, pero I guess premium sila Premium sila, okey. mag-process. But during that time kasi pandemic eh. Ha. Kaya medyo natagalan yung ATT ko and also dun sa pero premium sila mag-process I guess kasi mga 3 months na hinihintay ko for every step. Meron na. Hmm. Oo, usually ganun. Kasi sa'kin yung final na ako, ang tagal din bago naaprubahan yung ano, eh, yung papers ko, eh, tagal din. Okey. So, kung 2021 ka tapos 2022 ka nag-NCLEX 'no, tama. Medyo Mm. mabilis lang 'no, parang 2 years lang 'no? 2 to Ano 3? ko 23 years, 3.5 years ang inabot sa akin Not for bad the na. whole process. Mm. Actually guys, may vlog ako about sa US immigration timeline ko. If you wanna check, ayan, Para mas nandun. Inano detalyado. ko yan eh. Blinag ko. Yan. Medyo ano lang yan, mahaba. Pero maraming matututunan. Oo, mahaba. Okey, okey. So, sabihin natin, so nag-apply ka na dun, yung state mo, ikaw ba yung pumili nun or sila nag-suggest or para may pinapili ba sa'yo, "Eto yung state na meron kami." Paano yun? Before, nag-YouTube ako, ano bang magandang state? Actually, nakikita kita sa YouTube eh. Pinapanood ko yung mga vlogs mo before. Ano Thank kaya you. magandang state? And then, ang top list ko, kasi mataas nga daw yung sahod sa Alaska. Gusto ko sa Alaska. Mhm, hmm. Kasi nga daw, mataas ang sahod kahit maginaw. Pero wala kaming ano sa Alaska. And then, sabi nila sa akin, meron kami sa Pennsylvania and Connecticut. Sabi ko, ay Okey. gusto ko sa Pennsylvania kasi parang yun yung kilala ko. Kasi yung Connecticut hindi masyadong sikat eh, di ba? Parang hindi siya masyadong ganun ka-popular. And then, kaso, nakakuha ko ng interview dito sa Connecticut. So, I grab it. And then, Hmm. ang sinearch ko sa mapa, malapit sa New York, malapit sa Boston, sa Massachusetts, malapit sa Rhode Island, malapit din sa Maine. So parang marami akong mapupuntahan. Sabi ko, ay maganda rin dito and pwede rin ako mag-travel nurse in the future. Di ba? Sabi ko, ay, maganda yung lugar sa Greenup ko. And then, yun. No, during the interview nga may Pilipino, may Pinoy dun sa nag-interview sa akin. And I was so glad na may Pinoy. Kaya yun, tinab ko na. Panel interview yun? Yeah, it's a panel interview na Wow! Zoom. Zoom siya na nandun yung director, nandun yung charge nurse, nurse manager, and senior nurse and nurse educator. Bali 5 sila nagtatanong about sa experience mo, ganyan. Most Ang likely, dami. kung paano ka mag-handle ng patient, yung workflow, ganun yung mga tinatanong.
Okay, okay. So, OR din ang unit mo? OR din. OR, cool, astig. Sa'kin naman, ang nag-interview lang sa'kin yung CEO, yun lang parang getting to know each other more on personality lang, eh. Oo. Mas chill, Pero si CEO. pero isa lang. Pero ano, ang maganda dito sa US, guys, 'di ba sa Pinas parang pag in-interview ka parang nagde-defense ka ng thesis, gano'n. Gano'n yung vibe, parang ano, sobrang formal. Dito Hmm, lahat sila mga nakangiti. So when answering the questions, hindi ka kakabahan, parang, "Oh, I love that." Yung parang, "That's perfect, awesome." Yung mga gano'ng, response na parang hindi ka kakabahan, eh, parang nakikipagkuwentuhan ka lang, relax. Hindi hindi siya intimidating. tama ka dun 'no, mas ganun nga sila, Mm, mm. parang, "Hello." So, maano ka rin. Ako rin yung in-interview ako, kinakabahan ako pero yung nag-uusap na kami parang, "Ay, parang kuwentuhan lang kami, ah." So, ay okey lang pala. Kaya guys, huwag kayong kabahan and, just be yourself. Siyempre mag-prepare din kayo, baka ito itanong, at least may sasabihin ka na, may idea ka na sa utak mo. Mhm, Usually mm. naman nasa YouTube 'yan, nasa Google. Mag-Google lang kayo ng mga ano, and i-relate niyo dun sa experience niyo. Usually Hmm, kasi before mag-interview, nag-aano ako, pa-practice din ako, eh. oo, Ah, pero siyempre hindi mo naman word for word yung mga prinactice mo, masasabi mo. Pero at least lalabas na lang yun, eh, during the conversation. Tapos biglaan lang, at least, I did well with the interview. And after the mm. interview, parang malalaman mo na kung pasado ka na, eh. Yeah. Oo, oo, mm. Tama yan, just be yourself, yan gusto ko yan, oo. Okey, so sabihin natin, so dumating ka na sa Connecticut, yung Connecticut ba para sa'yo ha, parang yun ba yung parang inisip mo what America would be? Kasi sa'kin personally pagdating ko dito sa, Arizona nagulat ako sa disyerto parang puro cactus tapos yung mga bahay rectangle na color orange parang ano ano 'to? Hindi naman 'to mukhang mukhang Amerika. Sa'yo Mm. ba, ano yung experience mo? Ay nako guys, nung ano ko dito, first night ko, sobra hindi nga ako nakatulog, eh. Kasi hindi ko ma-imagine na nasa Amerika na talaga ako. Lagi ko yan ang lagi kong binabalikan 'pag minsan tinatamad ako mag-duty. Yung first day, ay, nasa Amerika na ako, may chance na akong umangat sa buhay, makaangat-angat. Uh-huh. Then nung pagpunta ko nga, 'di ba nasa airport, basta lahat ng bagay na-appreciate ko. Hmm, That time. And then nakita ko yung coordinator, may sumundo sa akin, American, syempre. Ang bait, sobrang welcoming, and sa paligid, kung ano talaga yung na-imagine kong Amerika, yun, ganun dito sa hmm. Connecticut, guys. Yung mga bahay, yung ano ko nga, ang dami ko nga footage, eh. Ng mga bahay dito, lahat ng bahay ata binidyohan ko, eh, dati. Kahit ano, binibidyohan ko dito, eh, kasi ang ganda talaga. And, 'yan, na-appreciate ko talaga yung lugar dito. Yung weather, okay okay Mhm, ang weather dito sa Connecticut. And dumating ako dito summer pero giniginaw pa ako. hmm, oo. Hmm, giniginaw ako nun para kasing ano dito, yung parang ang summer dito, may time na mainit, may time na parang bagyo yung ano, weather. Okey, Ganun ang vibe. okey. Malaking bagay yun, na yung employer mo yung may susundo sa'yo kasi ako ang dami kong narinig na hindi yung iba wala sumundo sa kanila. So, parang kanya-kanyang taxi lang sila or Uber from airport. Oo, ayun ang hirap nun guys. Hmm, And yeah, kaya hindi ako natatakot na i-reveal, dito ako sa Shearwater kasi okay naman yung experience ko, eh, so far. Pero in the future guys, if ever may mangyaring hindi maganda or sa experience nyo,
labas ako dun guys. Kasi this is just based on my experience. Okay sila, professional, and every step of the way, ini-explain nila ng mabuti. Ang bilis Mm. nilang sumagot sa email. Like, for Malaking example, bagay yun. nag-email ako ngayon, after, within this day, nagre-reply na sila. Mm. Oo. Ang Ganun sila galing ka. nila. Mm-mm. Maano sila, maalaga sila. Okay, okay. Okay, so ikaw Omar, pagdating mo sa US, so let's say yung first week mo, ano yung mga inasikaso niyo dun? Kung First naalala mo week, pa? syempre, first night ko, nagstay ako sa hotel. And then, after that morning, nagpunta na agad kami sa hospital. Nag-tour Ang kami dun sa bilis. OR. Oo, pinakilala ako sa manager, sa educator. Tapos nilibot namin yung OR. Mga isang oras ata kami sa OR. Para inorient na ako, ito yung machine, ito yung ilan ng OR namin. Sumakit nga ulo ko eh. Kasi jet lag ka pa, di ba? Jet lag ka Mhm. pa that time. Tapos hindi pa ako nakatulog ng first night ko. Pero sobrang excited ko. Parang ano pa rin ako yung parang, US, mga American na yung mga kasama ko dito. Iba na. Ibang level na tayo. Ganun. Tapos, pero meron daw Pilipino. Yung kasama ko, si Meryl. Ano siya, mga ahead siya sa akin ng 1.5 year. Mhm, Same, mhm. kami, agency. Agency, okay. Then, si Kuya Cesar naman yung kasama ko sa OR. Siya yung pinaka-senior doon. Ah, Oh. dapat siya nga yung manager namin eh, pero ayaw niya ayaw niyang mag-managerial position. Position, Pero okay. pag may kailangan kami, tanong ka, easy to go to. Buti may Mm. ganong mga Filipino akong kasama. Babait. Malaking bagay yun to ano 'no, parang para mabawasan yung pagkalungkot sa ibang bansa 'no? Mm-mm. Mm, Kaya nga mm. sabi ko, okay, may Filipino, mabait. Hindi naman porket Pilipino, mabait, di ba? Kasi Totoo. may hindi rin naman mabait. Pero, um, ang babait, yun ang nagustuhan ko. Ang babait Kaibahan dun sa experience ko sa Pinas Parang dito mababait. Pero, yun, meron din akong naging kasama. Bali, 4, 5 kami sa OR na Pinoy. Dalawang traveler. Pero yung Mhm. dalawang traveler, syempre, 3 months na sila, umalis na sila. Yung isa naman, from ICU, nagpalipat sa OR. Okay. And then, si Meryl and Kuya Cesar. They even taught me how to drive. Kasi nung nagpunta ako dito, Oh, wow. I don't know how to drive. Laking bagay Yeah. yun bro. Sobra talagang thankful ko na kahit wala akong kasama, mag-isa lang ako, pero God works in Mm. mysterious ways. Yep, true Yeah. pare, true. Oo. Oo. Ang galing ang ganda ng story mo na para smooth pare, smooth lahat Mm. Perfect timing. Medyo, 'di ba, sa UK hindi 'yun para sa akin eh. Kasi Mm. OAT pa lang, yung schedule ko that time, sobrang busy sa OR, wala akong masyadong off. And during that time, nagmasters pa ako habang Ah, nagwo-work. Nagma-master of nursing ako noon eh, habang nagwo-work. natapos mo? Natapos ko na yung masters Wow, ko, tindi. 2019. And yun, sabi ko, ay, hindi talaga para sa akin yung UK. Kaya Mm. US. Kasi iniisip ko, pag nasa UK, kaya ako, baka gusto ko rin mag-US. Kasi parang Hmm. naririnig ko yung mga kasama ko sa sa work. Ay si ganito nasa UK. Ano daw, ang taas daw ng cost of living, mga ganon. Tapos nahirapan daw silang mag-ipon, mga ganyan. Parang na-instill yun sa utak ko. Ay, sabi ko, ano kaya pagka nag-UK ba ako, baka i-target ko rin ng US. Parang ang dami kong pupuntahan. Sabi ko, ay US na lang, maghihintay na lang ako.
Oo, kasi nag-Singapore ka na, eh, nag-exam ka na dun, eh, ta's isa pang exam, ta's exam na naman Mm, sa 'di ba parang ang 'di ba? dami na nun, ang dami mo Dami ng na. lisensya. Parang ang hirap kasi kada step gastos 'yan, eh, 'di ba? 'Di naman tayo Oo, mayaman, buti kung ano ka, anak ka ng ano, businessman, "Oh, daddy finance mo naman ako dito sa ano, exam ko." Mga gano'n, 'di ba? okey. So, wait, so yung, wait paano yun, yung pagdating mo sa US, so nag-training ka bago ka mag-training sa hospital, meron ba silang parang katulad yung Shearwater ba meron silang parang training para lang about the culture of America, mga gano'n or wala ng gano'n? Wala Narinig ko sila lang about sa sa iba culture. okey. Pero meron silang ano, parang Zoom call na puwede kang magtanong kung may mga tanong Hmm, ka, and mhm. then inorient kami kung paano kami on our first days here, meron silang checklist, meron kaming guide, step by step. Lahat Okey, ng mga kailangan namin meron. Meron din inoffer sa'min na, "Ito tatawagan mo kung gusto mo ng ano, counselor, mga financial advice." Meron kaming mga ano, may mga binigay na number sa'min kung may okey. question ka, financial advice, insurance, car, even sa car loan, Mhm, puwede kaming tumawag about, ano bang magandang car na bilhin, ano bang may mga okey. gano'n. So, Hmm, galing. lahat ng resources, isang packet yun, eh, binigyan kami ng agency. Mhm. Babasahin mo nga lang, medyo mahaba, pero at least meron kang may reference ka ba? Yung hindi Oo. ka ligaw, yung saan ba ako pupunta, ganyan. Okey, okey. And sa hospital gaano katagal yung training mo? Sa OR matagal talaga ang training. If you're Okey. a new graduate, you don't have experience and, nakitaan ka na you need more improvement, 6 months is the Hmm, minimum, dito din, eh. 6 months. But for me, since I have experience, the only 3 months lang ako. 3 months. Kasi ita-try ka nila, eh, pag sosolohin ko na nga 'to, solo na lang. 'Pag nakita Hmm, nila, "Ay, okey naman siya, walang problema." Ta's hihingan din ng feedback yung preceptor, hmm, "Oh, okey siya, okey na siya." And then yun, ita-try ka, iwi-wean off hmm, ka, try kang pagsolohin, iba't ibang surgery. aha, Halimbawa, general ka muna, general surgery, and then pupunta ka sa ortho, neuro, and then ano pang mga surgery, thoracic, 'yan. hmm. Then yun, una yung mga basic to, major, gano'n. Okey, okey. Pero teka Omar, kasi napansin ko lang kasi actually hindi naman ako OR nurse pero meron akong few months lang experience sa OR. Ngayon sa Pilipinas naalala ko nagsa-scrub tayo, 'di ba? Mm. Tapos may nakausap akong kaibigan ko, Pilipino rin, staffing agency rin siya. Tapos dito dito daw sa Pilipinas, hindi sila nagsa-scrub, circulating lang sila. Gano'n din ba sa inyo? No, in the Philippines, we scrub and Oo, oo, circulate. We also oo, do PACU in the Philippines, ah. Ganito yung oo. ano, yung difference. Philippines muna tayo. Sa Philippines, nagpi-pre-op din. Nagpi-pre-op ka, ano ka, scrub, circulate, PACU. Overall experience in the OR. Gano'n Oo, sa Pinas. For example, ang patient mo is infectious, may TB, for example, airborne precaution yan. hmm, So, as a circulating nurse, ikaw ang kukuha ng pasyente sa floors. Tapos, dadalhin mo sa negative pressure na OR. hmm, mhm, Ngayon, bago operahan yan, dapat meron yung pre-op checklist. hmm, Dapat kumpleto ang consents, yung anesthesia, surgical consents, kung kailan ba yan last kumain, kung may metal implant sa katawan, kung meron pa mga comorbidities na related sa surgery, na risk for bleeding, mga ganon. Ikaw ang magpi-pre-op niyan. And sometimes, kung yan ay outpatient,
ikaw pa mag-i-insert ng line. Tatry mo once. Hmm. Dahil sa Philippines, kailangan mo i-try ng isang beses bago mo i-asa sa anesthesiologist. And then, for the intra-op, ibig sabihin, nag-start na yung procedure, ikaw pa yung magsi-circulating. So, yung scrub mo sa Pinas, nurse din. Parehas kayong nurse. Oo. Then, post-op, ikaw pa ang magpo-post-op. Ganun pag infectious. Pero pag hindi naman infectious, circulating ka or scrub. Ganun ang Mhm. roles. And ang maganda sa Pinas, alam mo, kaya mo yung buong experience, di ba? Yung kumbaga flexible ka. Kaya mo yan na from pre-op to post-op hanggang dali niyan sa ICU or sa floors, ikaw ang mag-endorse, kaya mo. Mhm. Dito naman sa Singapore, parang US din. It's divided. Okay. So, iba ang gumagawa ng pre-op, iba ang gumagawa ng circulating. Ang scrub dito, it's either a nurse or a surgical tech. Oo, oo, okey, And okey. yung PACU, iba Hmm, rin. Iba rin hmm. ang gagawa. So, pagka same with if the patient is, tawag dito, yung may mga precautions, like airborne precautions. So, dito, mas magaan ng trabaho ng times 4. Kasi, di ba, parang yung OR nurse sa Pinas, hinati ng 4, yung trabaho mo lang dito, portion lang ng tinatrabaho sa Philippines. Ganon. Ganon. Tapos, may Okey. bayad pa ang OT. Yun ang Totoo. difference. Hmm. Kaya, guys, kung nahihirapan ka ngayon dito sa Philippines and struggle, ganyan, sa una lang yan. Basta i-target mo makapag-abroad. Kasi, kung hihintayin mo yung government natin ngayon, di ba? Sabi nga ni ng President, Mag BBM, Magstay. stay kayo sa Pinas. Pero hindi niya kasi alam yung struggles ng nurses. Hmm. Grabe guys, sobrang overwork talaga ang mga nurse. And misconception na sabi ng iba, ay sa OR ka, ang sarap naman ng buhay mo. Hindi guys, masarap ang buhay sa OR kasi pag nagsisimula ka sa OR, grabe yung anxiety mo. Parang iisipin mo, bakit ba ito yung pinili kong trabaho? Imagine sa isang araw, 4 na surgery ang i-cater mo. Tapos yung each surgery, magkakaiba yan eh. So, paano kung nilagay ka na lang doon at 'di ba, wala ka pang kaalam-alam, bagong nurse ka, tapos surgery, lahat ang bibilis ng kilos nila. Ano yung next mong Hmm. gagawin? May pinapakuhang ganito, hindi mo alam kung saan kukunin. Tapos, yung kumbaga, ligaw na ligaw ka pa, tapos ang senior mo, ang sungit. Pag tinanong mo, ibabalik sa'yo yung tanong. Sabihin, ma'am, ano po bang gagawin ko? Ba't di mo alam? Dapat alam mo. Tapos, ang lakas ng boses. Ang lakas ng boses ng ibang senior ko dati. Ang lakas. Paparinig pa dun sa doktor. Sabihin, ay, may tatanungin mo, no? Ma'am, ganito, ano bang next kong gagawin? O ano nga ba sa tingin mong gagawin na next? Yung tanong, hindi, narinig ng doktor, ng surgeon. Ano ba yan? Bago ba yan? Sabihin gano'n, bago ba yung nurse na yan? Eh, ano pa naman yung mga doktor sa Pinas, pag bago, parang ayaw nila. Kasi syempre, bago ka, baka magkamali ka, di ba? So ngayon, ikaw na bagong nurse, nakaganon ka, parang ano bang gagawin ko? Eh, hindi mo pa nasagot yung tanong ng senior. Eh, tanong mo nga yun eh. Hindi na Parang sa'yo. ayaw. So ngayon, ikaw, magre-research ka, maghahanap ka ng senior na mabait. Sino ba dito yung mabait? Ay ma'am, paano nga ba yung gagawin pag ganito? Ay, ganito yan. May mababait naman. Ganito yan. Eh, Parang ayaw kang tulungan. laging nagdadabog. Laging nakaganon. And one time nga, hindi ko pinansin. May senior ako, hindi pinansin. Forever, hanggang mag-resign. Kasi, talagang hindi ko ma-tolerate yung kasungitan. Pero wag niyo papatulan ng senior niyo. Ano lang, humble lang po kayo.
every time kasi even na sobrang galit na kayo, basta ano lang, huwag niyong papatulan kasi senior niyo yan. Makakahanap din siya ng katapat. Oo. Senior niyo yan. Saka bukas siya ulit ang kasama mo. Labanan mo yan, hindi lalo ka nahirapan. So, ano lang, pasensya lang talaga, take notes. Minsan, may mga ituturo sa'yo yung senior mo na alam mo na, just oo ka lang ng oo, and like a sponge ba? Wag mong i-resist Absorb mo yung lang. feed lang nila, then at the end of the day, pag solo ka na, that's the time na ikaw na yung pipili ng strategy mo. Paano maaalagaan yung mga patients mo. Okay. Tama yan. Tama yan. Whew. Para sa'yo, nag-umpisa ka, ano yung unang mga struggles mo sa hospital dyan sa US? Work-wise, wala akong naging struggle. Kasi I've been in the worst in the Philippines. Yeah. Ganun kasi pag na-train, kumbaga sa military, pag na-train ka na nung sobrang worst, parang, ay, ano na yan, piece of cake na. Parang, and as I've said earlier, yung job na, di ba na, isang katawang ka lang, hinati sa 4, yung trabaho mo, tapos, yun ka, times 4 ka nung, kung anong meron ka ngayon, tapos isasaba ka dun sa 1/4 lang na work na kaya mo. So parang mas magiging mas madali na sa'yo. Pero ang ano dito, ang struggle din sometimes is the communication. Like, sometimes, for example, the slang, yung mga words na ginagamit nila, yung humor, minsan, nagjo-joke na pala, hindi ka pa tumawa, mga ganun. Tapos, syempre, yung kung saan, yung ano, yung environment, kasi pag nandun ka sa bagong environment, syempre, parang bago ka ulit, so mag-a-adjust ka ulit doon, maybe for the first month, na kailangan mo yung i-familiarize yung sarili mo, hindi pwedeng, hindi ka magtanong, kasi pagka nagkamali ka, mahirap. Dito naman, pag nagtanong ka, ang babait sumagot. Ayun ang kaibahan guys. Dito pag nagtanong ka, sasagutin ka ng maayos, guys. Yun ang maganda. Pero syempre, take notes. Lagi kang may notes sa notepad mo sa phone, sa papel, kahit saang papel, tapos transfer mo sa notepad para hindi mo makalimutan. At the end of the day, mag-allot ka kahit 15 minutes to transfer your notes para meron kang reference ba? Para pag solo ka na, hindi ka naman tanong ng tanong kasi sabihin naman, ay, ito, si Omar, kada tanong. Hindi, di ba? Sabihin, maano ka naman yan. Pero yun, guys, kailangan mag-notes kayo and pag new nurse kayo dito, and sa umaga pa lang, pagising nyo, kaya pag tinatamad kayo, mag-ano kayo, kausapin nyo yung sarili nyo na, ay, ang tagal-tagal ko tong hinintay, tapos tatamarin ka lang. Di ba? That works for me, pare. Pag gising ko, parang, pag alam kong parang mapasabak ako, inisip ko na parang, oh, grabe. It's another day to earn more dollars. Or parang, tagal ko hinintay ito. Ngayon, nandito na ako. Okay, let's do it. Saka guys, hindi nyo alam kasi, nung nag-stop ako ng work, nag-work ako sa supermarkets, department stores, dati. And, na-realize ko dun kung gaano talaga kahirap kumita ng pera. Even my bag before, butas-butas pa, hindi pa ako nakabili. Kita ko nung kapitbahay namin na kapatid ng lola ko, binigyan ako ng bag. Tanawa siya. Yung mga ganun. Kasi yung anak niya, yung anak ng kapitbahay namin dati, bumili ng bagong bag ata yun, o pinaglumaan yung bag na yun. Pero bago pa, binigay sa akin. Kasi nakita siguro yung bag ko, butas na. Pero nag-work ako noon.
Kasi nga, hindi natin, kasi panganay ako sa amin eh. So, Ah, oo, panganay ako sa aming magkapatid eh. Dalawa lang kami magkapatid. So, syempre, pag nagkaroon ng problem sa family, ikaw na yung next na dapat na tumulong. mhm. Syempre, ganun, that time. Kaya na ano ko, na-realize ko yung hirap kumita ng pera. Ngayon, nung nandito na ako, isang oras ko lang, isang araw, ay, more ilang days na nila sa Pinas. Oo, 'Di 'no, ba? may gano'n talaga na Yun maiisip mo yung 'yun. kino-compare ko yung ano, yung Mm. pinagdaanan ko dati. Ay, isang, ano ba yun? Isang oras Isang ko buwan lang, pare. tatlong Ah, araw na ng regular sa Pinas, for example, or ilang araw na nila. Tapos mm, tatamarin ka at magko-complain ka. oo, Tapos, 'di ba, kaya ako, iniisip ko yung pinanggalingan. Dapat isipin mo yung kung saan ka nanggaling as your motivation. oo. Kung nasan ka ngayon. Eh what if nandun ka pa rin sa dati mong state, 'di ba? Mas Yun yung mahirap, oo. kaya yun yung minsan kong iniisip eh pagka may time kasi hindi naman tayo perfect guys. Kaya may time na ayaw mo na po. Yung katawan mo pagod na, 'di ba? Oo, Kasi guys, sa totoo lang, dalawang work ko dito. Dalawang hospital ako nagwo-work. sa ngayon? Ah, full-time ako sa isa, Ah, tapos may per diem ako, nag-apply ako sa isang hospital. wow. Mm. Uy, This buti week okey lang lang. 'yun. Sorry, did you ask permission pa sa parang sa staffing agency niyo? Wala silang parang agreement na dapat dito ka lang, gano'n? Wala? No. Hmm, Pagka under staffing agency ka ng Shearwater, you can work anywhere you want. As long as hindi mo hmm, pinapabayaan yung full-time job mo. Like okey. 36 hours per week minimum. Oo, Ano yun? 36 hours per week. Huwag mong pababayaan yun. Pwede ka na mag-work sa iba kung ayaw mo na yung iba kasi parang nagre-rely lang dun sa halimbawa, dito lang ako sa agency tapos for example, may family ka, may anak ka nag-aaral. Siyempre hindi sakto sa paycheck to paycheck ka talaga ang mangyayari sa mhm, iyo. So maganda hanap ka ng other streams of income, which is marami naman pwedeng applyan na ibang ospital. Pero humanap ka ng makipag-usap ka sa manager mo sa full-time mo kung pwede ka mag-request ng ganitong schedule, like block hmm, schedule para makapag-work ka sa iba. Ay, dito guys, yung mga manager, ang daling kausap. Oo, oo, like for example, sabihin mo, I have a family and I need more streams of income. May I request the schedule? Hindi nila yun kakalimutan. Nakalista yun sa kanila. And when the time comes na, ito, for example, Daniel, ito na yung pwede na. So, di ba? Babalikan hmm. kanila dun sa request mo. Oo, isa Mm. 'yun sa mga napansin ko rin 'no, parang very Oo. considerate sila pagdating sa Mm. mga gano'n 'no. Katulad na parang isang nurse na kilala ko, siya lang tsaka yung anak niya yung dumating dito, so nag-request siya na 'wag siya gawing night shift kasi dapat kasama niya anak niya during the night, 'di ba? So Oo. days siya, so 'yun, madali mag-ano, Ang mag-request ng nila, mga schedule. napaka nila sa flexible silang kausap. Hmm, oo, Pagka, like me, ako kasi night shift ako sa full-time ko eh. hmm. So I'm working 3 nights na 12 hours, one off, then another 3 nights of 12 hours, and then 7 offs. Oh, 7 days off. 2 days off, So parang para puwede akong pang nakabakasyon, di ba, ng seven oo, days. So anong gagawin ko dun sa 7 days? So ngayon, nag-apply ako sa ibang ospital. I see, I see, So I see. after my series of nights, isang araw, ire-reset mo yung body clock mo. So, para kang paralyzed sa bahay, tulog-tulog ka lang, ganyan. And then, Hmm, next day, pwede mo nang ibigay yung schedule mo dun sa manager ng kabilang ospital. And they would contact you if they want to uh,
kung gusto nilang pumunta ka doon for your 7 days off. And Mm. I sometimes lahat gusto nila pero hindi naman kaya ng katawan mo. So ilang araw lang. Ang galing, 'no? Mm. So night ka pala sa OR. May mga night differential din kayo siyempre and weekend meron din ba? Meron. 'Yun ang maganda 'pag night shift ka kasi may night differentials and mas malaki nga yung per hour mo kasi may night Hmm. differentials and may mga Pe bonus pa rin, eh, hindi ko pero ang bait ng employer mo kasi sa dami ko nakausap dito sa podcast, yung iba sa kanila understaffing agency, walang mga differential, walang holiday pay, flat rate lang talaga sila lahat. ay sa'min meron. Oo, Mm. oo, yun. So, okey yun, okey yun. Oh, very ano sila, eh, very Hmm. hands-on tapos Mhm. every 6 months pumupunta sila dito sa Connecticut. Meron kaming Ah, group meeting. Like kung gusto mo umattend, free meal 'yun. Tapos kakamustahin kayo, mhm. ano ba yung mga struggles, ganyan. May mga concerns ba kayo, may mga update about ganyan. Ano sila, Okey, hands-on. okey. Okey yun, So sa sa employer mo naman, okey lang ba i-share mo sa'min kung gaano katagal ang contract? Contract is 3 years. 3 years. 3 years sa Okey. ano ko, agency ko. And then meron silang, star program ang tawag nila dun na parang may iko-complete kang mga task and Hmm. then mag-a-add sila ng $2 sa per hour mo. Hanggang level 3 'yun. For example, Hmm. level 1 ka mag-start, 'di ba? Then level 2, 'pag na-complete mo yung mga task na 'yun na pinapagawa nila, a-add sila ng $2 dun sa base rate mo. And then Mm. level 3, mag-a-add na naman sila ng another $2. So, $4 yung ma-a-add sa per hour mo. Okey. Dun sa within the 3 years na scope. And then, ano pa ba? Kasi nagpunta ako dito, yung base rate ko is ano, same level ng new graduate Graduate, na okey. OR nurse. Ganun yung rating nila. So, sabi ko, ay, not bad. Kasi kung titignan mo naman yung mga senior nila dito, mataas nga yung sahod nila talaga. Mhm. Pero not bad na rin kasi nandito ka na eh. At least may Oo, opportunity. madidiskartehan mo na yun, Oo, oo, oo. diskarte na lang. Pero yung sinasabi mo sa'kin na yung mga checklist, ano yun parang mga certifications ba yung sinasabi mo o iba, hindi? Oo, like for example, Ah, teach teach someone how to drive from our agency. May points yun? 'yun. Oo, like Gano'n? Oh, oo, help ano some, pa? Unusual yun, galing, tapos halimbawa, may bagong from our agency na pupunta dito sa US, meet them at the airport, mga gano'n. May points din 'yun. Oh, Okay. more on okey. Tapos, initiate a gathering among the nurses. Like, halimbawa, invite mo dito sa bahay, karaoke tayo, ganyan. Ah, Hmm, kain-kain, engagement, may points din yun. Christmas party, may points din yun. Or kaya, kuha ka ng certification like ACLS, BLS, may ano mm, rin yun, mga okey, corresponding points until you reach the point. Ayun, dadagdagan nila ng $2 yung per hour mo. okey. Hanggang level Hmm, 3 lang. Hanggang okey, dalawang dagdag lang yun. Until okey. you end your contract. Hmm, okey, okey. Pero ang galing na lang, ngayon Not lang ako bad na rin. nakarinig ng gano'n, na kasama yung mga pagiging socialize, 'di ba? Oo. Ang galing. Kasi ano eh. Tapos ano, may coordinator kami, check-in. Chine-check-in ata kami mga every 3 months tatawagan ka. Mm, Ano, kumusta? Ganyan. Pilipino rin. Na okey, nurse din dito. Ano yung tumatawag sa kanya. I see. Ganun Okey. yung ano. That's good, that's good. Madaming good vibes dun. Omar, para sa'yo, yung nag-work ka na sa
hospital, ilang months ang para sa'yo para maging komportable ka na sa trabaho mo? Dito sa US, Aha, ah, siguro kung may experience ka na, 3 months. 3 months, Ah, mhm. 3 months talaga kasi ang mga machines dito, meron mga machines dito na wala sa Philippines. Especially sa OR, like um, may mga surgeries na robotic dito eh. Robotic surgery na dito. Hmm. Like, for example, tatanggalin yung gallbladder mo, cholecystectomy. Ano na yan, robotic na yung gumagalaw. 'Di ba sa Mm. sa Philippines, most likely laparoscopic, yung mismong surgeon yun nandun Oo. sa surgical field. Dito, i-set up lang nila yung mga trocars, kakabit sa robot, tapos nasa console na lang yung ano, yung doktor. Hmm, Parang nagda-drive lang siya ng sasakyan habang tinatanggal yung gallbladder or appendix, 'di ba? May mga high-tech. ganung surgery dito. So, yung mga ganong technology, yun yung aaralin mo ngayon kung paano Hmm, i-drive yung robot dun sa ano, sa surgical ah, field, paano pagka nagkaroon ng error, hindi ma-detect, ganyan. I Most see. likely mga ganun. Even sa Okey. mga ano natin, sa mga arthroplasty, yung mga total hip, ayan, may mga ano rin, may mga robot din sila ginagamit. Okey. Maganda yung Galing. surgery dito rin. Kasi, ano ka, Saan mas high-tech, Singapore o diyan sa Connecticut sa inyo? dito sa Connecticut. Ah, But in Singapore okey. kasi, I was assigned in a newly opened hospital. So, actually, it was considered as the biggest hospital now in Singapore. Mhm. Pero kakabukas lang nung time na nag-duty ako doon. So, kami yung nag-set up ng OR. So, yung mga, ano, yung mga gamit, puro bago. As in, kung ikaw compare yung OR sa Singapore saka dito, mas maganda talaga sa Singapore Mhm. yung OR na napuntahan ko. Pero, since bago pa siya, syempre, more on, bibili pa sila ng equipment, ganyan. Hmm, So, pero maybe in the future, ganun din doon sa Singapore. Or maybe sa ibang mga hospital doon na ano, yung mga OR doon, siguro mas advanced. Advanced din. Kasi first world country yun eh. okey. Hmm. I see. Okey. Pero Ah, Daniel, doon sa Philippines, yung sa pinanggalingang hospital, advanced din naman ng ano, ang ganda rin ng OR. Hindi papahuli yung OR natin sa Philippines. Yung sa talaga? pinanggalingang Oh, hospital. okey. Oo, kasi talagang very strict sila. Ang ganda maganda rin naman yung workflow. Magagaling yung mga manager namin doon. Mga strict talaga sila sa lahat. Hmm. Maganda rin, maganda ang ano, maganda mag-training doon kasi JCI ano eh, JCI Oh, I see. hospital siya. So if ever sa mga gustong magpunta sa US, mas maganda mag-experience din kayo kahit siguro 1 year sa mga JCI accredited hospital sa Philippines. Oo. Para kasi yung workflow almost the same. Ayan. Mhm, I see. Okey. Alright, medyo okey. 1 hour na tayo. Now, Okey, let's do, just a few more questions before we wrap up. Um, ikaw ba naisip mo na saan magre-retire, kung sa Philippines or diyan sa US? Naisip mo na ba 'yun, nandun ka ng level, wala pa? retirement, siguro gusto ko sa Philippines. Philippines, Mag-retire but I'm looking forward. Siguro kung magkaroon ako ng family dito, ah siyempre depende dun sa Mhm. magiging ano mo, asawa mo, 'di ba? Kung Oo. sa family mo. Pero in terms of cost of living, halimbawa nakabili ka ng property dito na bahay, maganda, paupahan mo, tapos meron Mhm. kang 401k, mga ganun. Tapos sa Philippines ka, hindi sarap ng buhay mo. Oo. Pabalik-balik ka na lang.
pero hindi ko pa talaga naisip 'Di ba? eh. Pero in the future, siguro sa Philippines, pero maganda rin kasi dito eh. Hindi ko pa masabi. Oo. Mukhang maganda nga, eh, kasi tinitingnan ko yung mga vlogs mo, very American yung ano, eh, yung place mo, eh, ganyan yung gusto ko, eh, kasi looking back from the Oo. Philippines, eh, yun yung view ko, eh. Alam mo ba yung mga bahay dito, almost lahat ng bahay, hindi naman lahat, siguro mga 50% ng mga bahay may mga American flag. Flag. Oo. Masyado silang yung patriotism nila, Hmm, patriotic sila dito. And hindi naman, hindi ko masasabi na racist sila dito kasi mhm, okay naman yung pakikitungo nila sa akin. Pero may mga naririnig ako sa iba na medyo racist daw dito, pero hindi naman para sa akin, hmm, guys. hmm. Siguro ang matitip ko lang sa mga nagsisimulang nurses, ano lang, ikaw yung unang bumati. Hi, ganyan. Hello. Tignan mo sa Oo, mata, hi. At pabalik naman yun, Kasi kung yung nakaganyan ka, guys, medyo, syempre, maaalok din silang mag-hi sa'yo. Di ba? hmm, Parang ano yun eh, the way you treat yourself, parang ganun din yung trato nila sa'yo. Kung nahihiya kang i-present yung sarili mo, at your first day, kasi yung first impression last yan in a workplace. So kailangan sa first month mo pa lang, establish mo na yung personality mo sa kanila. mhm, bawal mahiyain dito sa Amerika 'no? Oo, kasi Hmm. hi, hello, I'm a new nurse. Ayan. Mahilig pa naman sila mag-greet lagi na, "How you doing?" 'Di How ba? you doing? I'm good. Yeah. What about you? Yeah, I'm good. Actually kung saan ako nagwo-work and especially dito sa state ko, ano din, eh, hindi pa ako nakaka-experience sa mga racism kasi dito sa'min medyo yung race talagang mixed, eh, mixed lahat, eh, Ano ba yung mga race diyan sa inyo? diverse, eh. More on Mexican, maraming mga Mexican Dito rin, dito. daming Talaga? Mexican, mga Latino, Mhm, mhm. Latino, Hmm. tapos mga white, meron ding the other, very diverse din dito. Oo, diverse, oo, oo, oo. Ikaw ba iniisip mo pagkatapos ng contract mo magse-stay ka sa state mo or parang nakapasyal ka na ba at gusto mong lumipat sa ibang state after? Anong opinyon mo? Kasi ang kino-consider ko ngayon is, 'di ba nag-apply ako dito sa per diem kong job sa kabilang Mhm. ospital. Ang ganda ng benefits kasi dito sa kabilang ospital. I see, I And see. pagka na-hire ka ng full-time, yung insurance nila sa health, halimbawa nagkasakit ka, wala kang halos babayaran sa hospital, Hmm, pati halimbawa may wife ka, covered lahat, pati yung anak mo. And pag magpapaaral ka ng anak, libre din. And pag papaaralin mo yung sarili mo, libre din. may gano'n sila And ganun kung silang mag-a-advanced studies ka, oo, like for example, gusto mong mag-masters pa or mag-PhD, libre yun. hmm, hmm, Kung I kaya see. ng time mo, di ba? Kung kakayanin mo pa. So, tinitingnan ko rin yun, pero gusto ko rin ma-experience yung travel nursing din. Okey, Kasi, oo. like, kung halimbawa nag-50s ka na or magre-retire ka na saka mo pa try ko kaya yung travel nursing, baka hindi na kayanin ng tuhod, 'di ba? Pero ngayon parang gusto ko rin ma-experience siguro mga 2 years kung after my contract para Mhm, at least makita mo ma-experience mo yung side na yun, mga gano'n. Pero for mhm. now, okey pa ako dito sa state ng Okey Connecticut. pa, okey, okey. Oo, naalala ko may mga kapitbahay ako na sinasabi nila sa'kin OR nurse sila, travel, tapos 2 weeks sila 13,000 ata yun, gano'n? Ang 2 weeks nila 13,000 ang salary oo, nila. malaki Oo, malaki ang ang laki, oo. bigayan sa kanila. Pero depende rin 'yun sa
naghahawak ng pera, guys. Hindi, ano ba, malaki nga yung ano mo, kinikita mo, pero gastos ka dito, travel ka doon, kung saan. Mhm. Kailangan mo na, pag sa, and expectation, guys, pagka first year niya dito sa US, baka ini-expect nyo, ay, ano, dami ko na agad pera. Hindi ganun. Oo, Hindi hindi. agad, hindi ganun, guys. Sa first, ano niya dito, tiis lang din talaga hanggang sa ma-establish mo muna yung sarili mo. Like, this apartment, syempre, alangang wala kang TV, di ba? Bibili ka ng TV kasi ma-depress ka sa sobrang tahimik dito. Mhm. Syempre, kung may kailangan ka mga gamit, mga lamesa, mga kama, ano, Oo. mag-invest ka pa rin sa sarili mo dito bago ka, Mm. syempre, makaipon. Yan, Oo. ganun. I would say, para sa mga bago sa Amerika, yung first 2 years siguro yung pinaka-expensive, 'no? Kasi bibili ka ng kotse, some appliances, 'no, bagong scrubs, bagong shoes. So, I think, yeah, yun ang Ang dami first mong nila. kailangan. Oo. Pero one at a time, wag mong i-force yung sarili mo kasi may stress ka eh. Ay, wala pa akong, alam mo ba nung sa pagkuha ng car, Ah, hindi medyo na-stress din ako diyan eh sa pagkuha ng car. Kasi syempre wala kang credit history pa. oo, oo, 'no? O, 'di ba? Ang hirap. And nag-try ako na sabi kailangan ko pa makipag-cosign. Ganyan. Mhm. Sino naman magko-cosign sa akin? Kasi, 'di ba? Bago, Kahit oo. ako, for Mahirap yun. example, close kayo ng friend mo, i-co-sign mo siya, eh, gaano ka sure na makaka-adjust agad siya o paano pag nag-quit sa work, 'di ba? Yung mga Mahirap gano'n. yan. Oo, 'di Mahirap. ba? Mahirap din Kaya talaga. hindi rin ako ano, lumapit sa iba na, "Uy, Mm. co-sign mo naman ako." Kasi personally ako, hindi rin ako papayag mag-co-sign. Oo, Unless 'no? talagang yung yung relationship niya eh bond, 'di ba? Eh kung bagong Oo. kakilala mo lang, kahit friends kayo, mahirap humingi ng tulong na, "Ay, co-sign mo naman ako." Omar, anong kinuha mo auto? Ano, RAV4. RAV4. Mm. Hmm. Pero yung pinaka-basic lang, hindi ano lang ako eh, LE. LE lang yung LE. pinaka-basic. Oo. Okey na Gusto ko yan. sana XLE kaso wala namang available, eh, gusto ko na eh. Talagang Okey. kailangan ko na rin talaga eh. Saka Kailangan talaga dito sa States, eh, 'no? Oo. Mm. saka ang Hmm. ano ko lang naman purpose sa car is maka-travel, magpunta sa ano, sa work, ganyan. Mhm. Gusto ko lang din kasi medyo malaki para maraming puwede ilagay or, Oo. 'di ba? Ako din gano'n, eh. Actually, ako nga iniisip ko una, dapat ata mag-truck ako, or pickup, kasi baka mamaya lilipat ako ng mga apartment. Pero naging SUV na lang din kinuha ko ng huli. Ako rin gusto ko rin ng pick-up kasi yung friend ko dito si Ate Jane, pick-up yung kanila. So nung tinulungan nila ako mag-setup ng apartment, ang dali kasi magkakarga ng Oh, gamit, 'di 'no? ba? Oo, ang daming, oo, oo. Kaso nga daw, ang hirap nga daw i-drive ng pick-up. Hmm. Sa 'pag magpa-parking ka, halimbawa, baka sumayad, ganyan. So, nakinig naman ako. SUV. Okey. Kaya starting ko SUV. Pero aarte ka pa ba eh, nagko-commute nga lang ako sa Pinas. Nag-aangkas nga lang ako sa Pinas eh. Ako, Dati, di ba? never gonna try yun, yung angkas, natakot ako, eh. Tapos, may time pa eh, mag-aabang ka ng jeep 1 oras. Sobrang Yun. sobrang Hmm. hirap sumakay. Sobrang dami ng tao diyan sa Makati, di ba? FX, ang hirap, Mhm. Oo, hirap talaga. FX. Ngayon may kotse ka na, aarte ka pa ba, di ba? Ah. Okay, last few questions lang before we wrap up. On your free time, ano mga libangan mo diyan sa state niyo? Anong mga pinupuntahan mo, gano'n? Dito, dito kasi sa neighborhood namin, dito sa apartment namin, may mga Pilipino. So nakahanap ako ng mga friends dito, si Ate Jane, si Jebby, and si Kuya Al. Eh, may grupo kami. Sometimes Ah. nag-GC kami, "Oh, saan tayo pupunta? Punta tayo sa concert, ganito."
punta tayo sa ganitong lugar, sa beach, or sa, like, nagpunta kami dito sa Lake George, yan sa Mm. Long Island sa New York. So, yun, isa yun sa, ano ko, sa mga coping mechanism ko dito para, kasi minsan, sa sobrang pag mag-isa ka, kakausapin mo na ang sarili mo eh. Oh, masarap ba yung niluto mo? Ah, sarap ah. Minsan, post mo na lang sa, ano, sa Facebook. Ayan, yun, nagluto ako para Ah, kunyari. O kaya, ano pa bang, ang hirap din kasi ba talaga mag-isa pag mag-isa ka. Nakakaano, minsan, from work, di ba? Magre-rest day ka. Parang mas gusto mo pa sa work kasi mag-isa ka lang din sa mm. bahay. I Yung parang, see, I ay, see. sana nasa work na lang ako kasi at least doon may nakakausap ako, ganyan. Mm, mm. Tapos, minsan, nonood ka Netflix, kaso patay sa oras, sayang yung oras, or there are times na pag sinipag ako, nagbablog naman ako. Yeah. Mhm, Eh, mhm. last time kong nag-vlog, medyo matagal na. Ang hirap kasi mag-edit, guys. Nahihirapan ako mag-edit. Kasi ang daming video niyan eh. Pag nag-vlog ka, maraming videos yan. Hindi lang basta-basta, guys. Pag dudugtong-dugtongin mo, lalagyan mo ng effects. Tapos Ah, minsan, ang length hmm. niyan, 2 oras. Di ba? Tapos, ano mo, kakat-kat mo, may effects, tapos i-export mo pa. Tapos, ang tagal. Oo, masipag ka Gagawa. nga mag-edit eh, pinanood ko eh. Mahirap mag-edit. Actually, nag-vlog ako recently, hindi ko pa na-edit yung ano, driving license journey. May vlog na Hmm. ako, kaso hindi ko pa tapos. So, yun guys. Anong gamit mo pang edit, Omar? CapCut. CapCut. Mhm. Okay. Hirap na Oh. mag-edit. Okay, last question na lang. Para sa mga ano, Omar, ano message mo para sa mga nurses na nagpaplano mag-migrate sa US at saka sa mga naghihintay ng priority date nila? For me, dito sa US, pag pupunta kayo sa US, more of advantage over disadvantage. So, mas madami Hmm. yung um, magagandang bagay na na matatamasa mo bilang isang nurse. So, I guess yun yung maging motivation mo kasi mas may chance kang matupad yung pangarap mo pag pumunta ka ng US compared sa pag nag-work ka sa Philippines. Mhm. And patience lang kasi hindi mo naman pwedeng pwersahin yung process, di ba? And maging dedicated ka lang sa pagre-review. For example, nasa NCLEX ka, araw-araw ka mag-review hanggang pumasa ka. Gumawa ka ng effort, gandahan mo yung notes mo para pag binasa mo, hindi sabog-sabog. Yan. Magpa-skill ka. Ipa-skill mo sa wall. For example, Omar Omar Tuason, USRN. Hmm. Ayan. Oo. Lagi mo nakikita, ayan sabi sa amin ng ni Sir J.M. Gamus diyan sa review center na pinag-reviewhan ko. Pinaskill ko talaga. Lagay mo sa, 'di ba, bed mo paggising mo ganyan. Oo. Pag may goal Oo. ka, lagay mo Omar Christian, USRN. Oh, hindi ngayon USRN na tayo, 'di ba? Oo. Ganon. Basta motivation lang pag may na ano kang negative, pag may basa ka ng negative, wag mong pansinin guys kasi kahit saan tayo magpunta, walang perfect world. Mhm. May sabihin mo, ay, ang mga American mababait. Hindi lahat mabait. No, di ba? Pero mostly mababait naman. Mostly. Yeah. Mostly. Mostly. Pero yun, lagi mo lang tandaan na walang perfect world kahit saan ka magpunta. And walang instant na success. Kasi yan, paghihirapan mo, may process yung success. Saka kung may gusto kang marating, sulat mo, tapos pa-skill mo, tignan mo, na i-visualize mo na ano, makakamit mo yun. At syempre, mag-e-effort ka kung Mm. talagang gusto mong gawin. Yan. Yan mga Oo. masasabi. Actually,
Wait lang. Wag yung asawa ko kasi inaasar ako ngayon eh. Anyway, pero alam mo ginawa ko yan. Yung isusulat ko tapos sa dingding, pagising ko yun agad yung nababasa ko. Kasi Oo. ano yan eh, di ba? Parang law of attraction eh. Di Oo. ba? Yung maniniwala ka, araw-araw mong mababasa, parang hindi ka mawawala sa alignment ng goals mo. Very powerful yung ganun. Ako ginagawa ko talaga yun personally. Mm. Saka ano, mag-ano ka, yung quote sa buhay, parang may ito ang prinsipyo ko, ganyan, stay hungry, Mm. stay humble. Mga Mm. ganyan, di ba? Kasi sometimes, yun, pag nakamit mo na yung gusto mo, ay, ito, nurse na ako, ayan, OR nurse. Tapos pag nandun ka na, ano ka, visit ka na, yung parang ayaw mo nang mag-work. Ano ba yan? Visit ka na. Laging, ano, may ganun kasi, yung parang lagi ka may mga ganong tao, guys. Yung Mm. laging nagdadabo, ganyan. May mga encounter kayo sa work na ganon. So, huwag niyong Oo, pare. tutularan yun. Ang lagi niyong tandaan, dapat motivated, yung pagka may time na may encounter kang gano'n, syempre ang impact sa'yo negative din. So, ang gawin mo parang ano ka lang, breathe ka lang, ganyan. Tapos, i-reset mo lang yung sarili. Parang computer. Mhm. Kung alam niyo yung cybernetic na book, yung eto. Ayan. Itong book na to, guys, maganda to. Cyber by Maxwell Psycho-cybernetic Maltz. na book. Ang ano nito, parang pagka meron kang naramdaman na negative, i-reset mo lang yung sarili mo na parang computer. Mm. Na parang wala lang yun. Then, kasi pagka inisip mo yung mga negative, ang impact niyan, yung mga next steps mo, magiging negative na rin yung result. Mhm. Pero kung i-reset mo na parang computer, di ba naghahang ang computer pag ni-reset mo, yung RAM niyan, yung random access memory niyan, magre-reset din. So, para ka ng bagong tao ka na. Na-reformat ka na. So, bagong ano ka na ulit. Yan. Teka. Napansin ko meron kang whiteboard marker dyan. Sinusulat mo ba yung goals mo dyan? Ayan, sinusulat ko ang goals Ah. ko. Ayan, bumili ako dito, guys. Ako rin, tignan mo. Meron din ako dito eh. Kasi pag hindi ko sinulat, Hindi ko hindi ko magagawa. napaprioritize. Ang gagawin ko na lang, manonood ako ng Netflix, mag-aano ako Ah. ng ML, mag-ML na lang ako Mm. maghapon. Pero syempre guys, wag niyo na rin kalimutan yung sarili niyo. Okay lang naman mag-ML, maglibang. Pero kung may goals kayo, sulat nyo. Tapos, ano kasi yan pag na-cross out mo na, Yung feeling, parang no? yung feeling ng fulfillment na, Mm. ay, may naging productive ako ngayon, ganyan. Mga ganon. Tas chain reaction siya, no? Sunod-sunod mo na yun. Tama, Oo. yan. Same. Minsan, yung motivation talaga nagpa-fluctuate yan 'di ba? Oo. Ang hirap i-maintain, pero ang ano mo lang talaga yung sarili mo kung paano mo siya i-manage. Mhm. Or kung paano ka babalik doon sa motivation. Tulad nito, sa pagba-vlog, ang hirap kayang i-motivate ang sarili. Lalo na, hindi madali mag-vlog. Tapos, marami kang kailangang i-consider, time, effort, then hindi naman instant yung kita dito. 'Di ba? Oo. Wala naman siyang revenue. Oo, So, wala. it's more of passion over yung kumita ka ng pera. Kung passion mo talaga to, at feeling na fulfill ka and nakakatulong ka rin sa iba. Like, pag nagbabasa ka ng comments, di ba, may namamotivate kang mga subscribers. So, guys, subscribe na kayo. Yeah. Nurse photographer and at Omar Christian. Yeah. Yes, sir. Okay. Okay, Omar, maraming salamat. Next time ulitin natin pag iba naman yung topic natin. Okay. Alright. Okay, I think that's it. Thank you, We're good. guys. Okay, Omar, thank you for the time dito sa podcast na to. And everyone, thank you for watching our content. Okay, Thank you. Omar? See ya. Okay, see Bye. you. Bye-bye.